nanalo na nga ako eh. Hindi pa makapaniwala. Parang gusto pa niyang questionin ng Comelec eh. Parang gusto pa niyang mag-file ng protest eh. Saan ka naman nakakitang gano'n? Ay, nako. Hindi naman siya kandidato. Ha? Masama ang kanyang loob kung paano kayo na. Napakasama ng loob niya talaga. Talagang sinasabi ko sa kanya, kung meron lang siyang magagawa na alisin ako, doon sa nanalo, gagawin niya. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos tila nakisawsaw sa usapin ng impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio at di umano'y nangarap na maging susunod na Senate President, Senatorial-elect Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan. Di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng katotohanan ang Senatorial-elect na si Tito Soto III matapos nitong tila makisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial laban sa Vice Presidente. Matapos makakuha ng botong 18 laban sa 5 at tinatulang ibalik ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Matapos naglabas ng pahayag ang Senatorial-elect na si Tito Soto III sa publiko na tila di umano'y nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. At ayon pa sa kanya, and I quote, nagawa na nila yung mali, binalik ng HOR, House of Representatives sa kanila. Iwan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge at yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. End quote. Ang pahayag na ito ni Tito Soto ay tila hindi naman pinalagpas ng Senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit tila nasampal nito ng katotohanan at tila pinangaralan si Tito Soto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Ikaw na bumanat dyan. Ito po. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ay hindi pa pala. Hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial eh, di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court eh. Nag-convene na sila. Nag-convene eh. At nagpadala na ng summon eh. Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Pero kalaunan pala Katapus-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun eh, di ba? Parang sa legal term, parang talo sila doon, Sen, eh. Yung legal term daw po ata ng remand, parang
dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel eh. Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss eh. Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand eh. Oho. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Opo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli. Opo. Ibalik. Opo. Sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip nga yun na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson eh. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong binibinyagan o kumpilyata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun. Ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. Opo. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun? Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na binisahan. para sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako ibigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ayun na nga, gano'n. ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Oho. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senatorial judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Oho. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court eh. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors
Kayo yung Opo. kayo yung litigan. Opo. Ngayon, Sila yung ang taga-usig. korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo, So, opo. ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan Titingnan niya niya yung muna. affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado may 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwiran nila. Ba, hindi naman namin yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate Immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't di nyo ni-refer? Samantalang... Sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po yung forthwith Di ba? Yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun Ano may katwira? Sabi niyo, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, 3 dyan ang ipinail noong December. May panahon pa Ngayon, ang tanong ko sa inyong 2 ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na, patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit doon nyo? Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa kanya, i-attest ninyo kung wala kayong paglabag
At saka hindi naman ako nagtataka na meron babamon Lagi. naman ganyang kritisismo. Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo nanalo na nga ako Hindi pa makapaniwala. Hindi mo Parang gusto pa niyang questionin ng Comelec Parang gusto pa niyang mag-file ng protest Saka naman nakakitang gano'n. Ay, nako. Hindi naman siya kandidato. Oo. Ha? Masama ang kanya loob kung paano kayo na. Napakasama ng loob niya talaga. Talagang sinasabi ko sa kanya, kung meron lang siyang magagawa, Opo. na alisin ako. Oo. Doon sa nanalo, gagawin niya. Ginawa na nga sa survey, di ba? Tinanggal na ang pangalan. Ay, nako. Pero anyway, Sen, meron na sanang mapagkukunan kahit hindi tinanggal yung bat. Meron na sanang mapagkukunan na pandagdag pambayad ng kuryente at pambili ng pamalengke ang ating mga kababayan. Pero nasiphayo po sila. Yung ipinasa po ng Kamara de Representante na legislated wage hike. Talaga namang ang buong plenaryo po ay nagpalakpakan. Yay! Mabuhay! Si ganito, mabuhay si ganyan. Naipasa po sa huling pagbasa ang 200 pesos wage bill. Oo, kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan. Madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito Siyempre, Opo. palakpakan yan. Siyempre, kung mas malaki, palakpakan. Yes. Ang traditional kasing sistema natin, para bang ang nangyayari, ang House of Representatives, reckless. Opo. Tira ng tira, Okay. Kayo naman kasi pag tumira, tira bulag ganun, Masyado Opo. kayo reckless. Akala ninyo, kung mo baka 200, kung mo ba papalakpakan kayo ng taong bayan. Kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Ayan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako na Senado, di ba? Opo. Kaya lang, ang aming inaugural session, sa July 28 pa. Opo. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Hindi Totoo pa po. yun. Oo. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para ho bago magtapos. Bago magtapos. Hindi, nagsinadya ni Jorben tayo nung isang araw po nung 11 mismo. Wala na. Wala, nagsinadya Hindi, adjournment na po iniisip kayo. ko yung impeachment kasi. Opo. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi nila? Ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Ipinasa nyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos sabi niya, ipinasa nyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa Kamara na Senado ang nagkulang. May pagkakamali kung bakit po hindi na ipasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, Pero opo. kayo, Oo, tinulugan ninyo. tama kayo. Kagaya nung Nung impeachment. Opo. So, ito, pangalawa na ito. Oho. Kailan nyo lamang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, Ay, maraming panahon, Natalakay ng maayos. baka hindi na tayo nag-bycam, in-adapt na lang natin. Total, Opo. 100 tayong pareho. Opo. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala Oho. nang bycam, tapos. Oho. So ito nangyari, sisihan. Yun, opo. Oh, palaging Wala ganyan, tuloy na ipasa. Wala tuloy na probecho ang mga magagawa. Oo, Sen. samantala kung tutusin, kahit 150 na lang siguro, sana. parang pumunta ka na lang sa gitna. Ako sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, Ay, totoo. hindi na talaga Oo. makahabol yung kinikita doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Kaya ko sabi, kung 100 pesos kung at Sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Kailan lang ipinasa, di ba? Opo, nung last week lang po, nung Pero yung ipinasa, version ng Senate, kailan pa? 2,000, last year pa po, pasado na. So, Hintay nga sila ng hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para
maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka i-veto rin ng Pangulong Bongbong. Hindi sasang-ayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na economic team eh. Oo. Meron na silang Yun na statement eh. Kasi nga, ang mangyayari nga naman, hindi kasi pare-pareho ang kalagayan ng ating mga negosyo rito. Meron talagang kayang-kaya. Kahit na Ay, siguro opo. 500, kaya pa yun eh. Tama kayo, Kahit opo. 1,000, sa totoo lang, meron talagang kaya. Aha. Ako, ina-advocate ko nga, yung lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya nakasama sa 1,000 top corporations. Okay, 1,000 top corp. Oo. Kung ako lang Oo. maring i-file ko yung bill na Oo. yung lahat ng kumpanya nakasali sa 1,000 top corporation, Opo. increasean yung kanyang mga 100%. Aba, di times 2 yung kanyang prosento. Oo. Oo. Oh. Yun doon lang magsimula. Alam mo kung bakit? Opo. Kaya niya eh. Tama kayo, may kakayahan yan. Oo. Pwede nating palituin yung kinita ninyo, tubong lugaw na kayo ngayon. Oo. Sa baba ng salaries na inyong Yung sinubigay sa empleyado ninyo. Opo. ibinibigay, ipinambabay, sinusweldo sa inyong mga Opo. magawa. Ah, Ano na yan? Timely na yan. totoo. Na kailangan doblehin natin. Oo. Kasama sa top 1,000 corporation, Meralco no? So sa mga tweet yung meron kasing kumpanyang hindi niya kaya Ay, talaga po, opo. So kasi legislated to, wala kang Opo. magagawa. Across the board to eh. Nationwide po ang implementation Nationwide. yan. Opo. Kaya nga meron tayong, di ba, may mga wage board na... Yes, regional tripartite wages Ngayon, productivity board. pagkaan mo, talagang medyo delikado talaga yung legislated. Oo. So siguro as a compromise, siguro kung ginawa nilang 150 at saka siguro December man lang inano, kaya January Yeah, opo. o Pebrero, pwede pa May hanggang panahon pa Pebrero. sana para dinggin. Opo. Di ba? Hindi Oo. yung Hunyo na eh. Wala. Ala, hanggang sa magsinid eh. Nag-celebrate ang Kamara, yung pala, Palakpakan. nagpalakpakan, nung ipinasa, hindi pa pala naibigay yung mga dokumento sa Senado. Kaya sabi ng Senado, nagpalakpakan kayo, saan na yung Wala. papeles? Ipinasa pala, this week lang. Parang Tuesday ata o Wednesday lang, parang Monday. Nagpaliwanag yung bagong tagapagsalita ng HOR eh. Ay, nako. Pero anyway, iyan ho ang magiging box populi natin sa araw na ito. Ang ating magiging tanong, sino ang nagkulang sa hindi pagkakapasa ng wage hike bill? Oho. Kung ang sagot nyo po ay A, dapat ang nagkulang dyan, Senado, letter A. Kung ang sagot nyo naman dyan ay B, Kamara po ang nagkulang. Yan, letter B. kasalanan, ano? Oho. Aha. Kamara po may kasalanan. A, Senado po may kasalanan. Nelson, ikaw na bumanat dyan. Ito po. Oho. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ay hindi pa pala. Hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial eh, di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment Opo, court oo. eh. Nag-convene na sila. Nag-convene eh. Oo. At nagpadala na ng summon eh. Ha? Suman, hindi pa. Pero ang summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Oo, bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Oo. Pero kalaunan pala Tatapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito Oo. pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Oo. Yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yun po, yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kino-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating in-amend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, so ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Oho. Yung salitang remand, pinalitan nila.
Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Pagkatapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang ganun, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon sa yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Opo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik Opo. sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Pag may piyesta sila, may misa. Pag merong binibinyagan o kumpilyata, merong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Po. ano ang ibig sabihin nun, Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa? Nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala na yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Opo. Folder yun. Talaga patong-patong Dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na para binisahan. sa akin ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako ibigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayaw ko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat kayo, mas observant kayo sa akin Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, diba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, diba? I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang sila mismo. Hindi ang prosecutor, yung senator judges. Hindi, mali naman yung pangangatwira na yun din.
kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa mga tweet, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representatives represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigan. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Ayun. Di ba? Opo. Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson na ikaw ang plaintiff dyan. Opo. So, Opo. independent Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung muna. affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi na Senado may 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwiran nila? Hindi naman namin yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate Immediately. Tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't hindi nyo ni-refer? Samantalang... Sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Kayo binayolate niyo yung rule nyo Pagkatas kayo pipilitin nyo kami, forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo nagmadali. Sa lalong madaling panahon daw po, forthwith Yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun may katwira, sabi nyo. Nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, 3 dyan ang ipinail noong December. May panahon pa Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, doon pa naman doon sa closing hours na,
patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang Oo. magko-close ang session, bakit doon yun? Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho. O, kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa kanya, i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. Oh, Opo, 2024, tatlo. Oo. Hindi naman namin ginalaw. Kaya klasipikado na wala pang naipal. Hindi. Salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Oho. Nananadya ka Oho. Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Oo. Kasi akala niya, di ba, O, nung palagay tinanggap mo sa... na. O, sasabihin Opo. niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on O, ang Justice. tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila para Hindi, i-consolidate daw po yung hindi. complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung Oo. inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Oo. Oho. Kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Oo. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi Oo. alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, Opo. walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General Oho. to immediately refer it to the office of the Speaker. Oho. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-repair? Ang ganda ng melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak.
mahaba. Gosh. I really... Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.